Hello, mga kaibigan. Welcome to Life Guide Ministry. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa takot. Kaibigan, matatakotin ka ba? Kanino o sa anong mga bagay ka natatakot? Paano lalaya sa mga kinatatakutang ito sa buhay? Ang takot ay isa sa pinaka-basic na karanasan ng mga tao mula pa noon. Pagkabata hanggang sa pagtanda ay may mga kinatatakutan. Nagkakaiba lamang nga sa pinagmumulan ng mga kinatatakutan sa degree or antas. Ano ang mga pinagmumulan ng mga katakutan? Marami ang pinagmumulan ng mga takot o katatakutan. Kung titingnan natin sa pisikal, takot magutom, takot masaktan, magkasakit, sa madilim, makagat ng aso, sakit ng katawan, virus o germs, o kamatayan, maging giyera. At ang iba ay takot namang tumanda. At marami pa iba. Pampisikal na katatakutan. Sa damdamin naman, ang mga takot ay takot maunsyami o pumalpak na matanggihan, mahusgahan ng kapwa, mapahiya, malungkot, mag-isa o maiwanan o mawala ang mahal sa buhay. Malugi kaya o mainsulto o masiraan ng kapwa. Pagdating sa psikolohiyal o mental, natatakot ang iba na mawala ang identity o pagkakakilanlan sa kanila. Pagdanas ng mga phobia, fears, yung mga phobias. Takot sa gagamba, ahas, mataas na lugar, takot sumakay sa eroplano, sa kidlat, kulog, sa injection o karayom sa maraming tao. Yan ang mga bagay dyan. Ngayon, sa pagdating naman sa relasyon sa kapwa, takot sa asawa, kapamilya, boss at katrabaho. May mga ilang gayang tao na maging takot sa kapitbahay, sa mga scammers, bad guys, magsalita sa maraming tao sa harap nila, o makipag-usap sa mga strangers. Ayan. Pagdating sa pangkabuhayan, takot mawalan ng trabaho, walang pagkukunan, inflation, recession, takot sa taxes, sa retirement, at iba pang mga concerns na may kinalaman sa kabuhayan. Now, bakit may takot? Alalahanin na ang takot ay tulong na kaloob ng Diyos upang maprotektahan ang tao. Hindi rin masama ang takot, pero may paliwanag diyan. Hindi lahat ng tapang kasi ay solusyon. Bagkus ang tapang na hindi ugma ay nakakamatay din. Kaya ang sobrang katapangan ay hindi rin mabuti. Ang takot ay tumutulak sa tao na maging alerto o maingat sa harap ng panganib at makapaghanda kung paano ito haharapin. Natural ito, of course, at nakatutulong sa ilang sitwasyon. Ngunit, kapag ang takot ay hindi naharap na ganap na sa harap ng panganib o mga kinatatakutan, totoo man o guni-guni, ay maaari ring makaparalisado sa isang tao. Imbes na mapagtagumpayan ng takot, ay nagdadala pa nga ng kapahamakan sa tao. Kaya kailangang alamin natin ang ugat ng takot upang tayo ay mapalaya ng lubos sa mga katatakutan. Now, ang ugat ng takot ayon sa Diyos, ayon sa kanyang salita sa Biblia, pinahayag ang puno at dulo ng takot ay bunga ng kawalan ng pananampalataya o hindi paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Halos lahat ng nalista natin o nasabi natin dahilan ng mga kinatatakutan ay mapapawi o mahaharap kung may pananalig na lubos sa Diyos, lalo na sa kanyang pag-ibig at kahandaang kumilos para sa kapakanan mo at kapakanan ko. Na maalala nyo na ang takot na dinanas ng mga alagad ni Jesus nang tamaan ng uno sa gitna ng dagat, ayon sa gospel, natakot silang malunod yung mga alagad. Ito ay sa kabila na kasama na nga nila si Jesucristo doon sa Marco 4:40. Ngunit, ganito ang sagot ni Jesus, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Now, of course, sasabihin mo, siyempre, sino ang hindi matatakot na malunod sa gitna ng dagat? Natural na sa
Nasa atin ang matakot sa kapangyarihan ng nature o kalikasan sapagkat hindi natin nga control ang mga bagay nito. Subalit sa pagkakataon na yon, kasama na nila ang anak ng Diyos. Siya ang may likha ng lahat at may kontrol ng lahat ng bagay. Nakita na ng mga alagad ang kanyang kapangyarihan sa iba't ibang paraan. Kaya sila ay nagtanong pa kay Jesucristo. Sa totoo lang, iisa lamang ang uri ng takot ang sadyang dapat ngang katakutan. At ganito ang mahalagang pahayag na dapat tandaan, no? Sa Mateo 10:28, sinabi doon, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katatakutan nyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Now, kaya, kaibigan, kapag kinatakutan mo ang Diyos, ang mga kinatatakutan mo mga iba ay hindi na issue. Bakit ka mo? Sapagkat nga ang lahat ng iyong kinatatakutan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at control. Diyos ang may kathan ng lahat ng bagay, kaya kung may ugnayan ka sa Diyos at sumasayo ang Diyos, mapagtatagumpayan mo ang mga katatakutan mo. Now, tignan natin si Haring David ng Biblia, siya ay may lakas na humarap sa higanting Goliath. Hindi siya takot sa higante. Si Samson may lakas na labanan ng maraming kaaway. Hindi siya takot sa maraming kaaway. Si Gideon may lakas laban sa umaapi sa mga Israelita. Si Apostol Pablo, Pedro at iba pa mga tagasunod at alagad ni Jesus ay may lakas harapin ang hamon ng pagmimisyon at pag-uusig kahit sa harap ng pag-uusig hanggang sa kamatayan. Okay, ano nga ba ang ibig sabihin ng takot sa Panginoong Diyos? Kung talagang ito ang kailangan kung dapat lamang nakatatakutan, kailangan maunawaan. Ganito ang pahayag, no? Sa Proverbs 1 verse 7, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ay simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang matuwid ang kanyang pag-uugali. Ganito rin naman sinabi sa Proverbs 9:10, ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Now, ating tignan mabuti ang ibig sabihin dito. Ang kahulugan ng takot sa Panginoon, kung ganon, ay reverential fear sa English, no? O mataimtim na paggalang. Paano nangyayari yan? Ito ay gawa ng pagkakilala mo nga kung sino nga siya sa kanyang kalikasan, ang Diyos. Ang Diyos ay kailangang makilala ng lubusan ayon sa kanyang pagka-Diyos. Siya ay may kathan ng lahat ng bagay. Una, di ba? Nakikita mo man o hindi, siya ay banal, mabuti, mabiyaya, pag-ibig, walang hanggan, lampas at labas sa kanyang mga ginawa. Transcendent, ibig sabihin, infinite, walang limitasyon at makapangyarihan. At self-existent, wala siyang kailangan sapagkat self-sufficient siya. At iba pang karakter ng Diyos. No? Ang takot sa kanya sa makatuwid ay pinagmumulan ng karunungan na nagdadala na maging malaya ka sa anumang mga katatakutan sa buhay sapagkat bibigyan ka nga ng isang klase ng pangunawang ng Diyos tungkol sa mga katotoong bagay na ito kung saan malalabanan mo na nga at mapagtatagumpuyan mo nga ang mga bagay na yon. Bibigyan ka pa nga ng proteksyon sa mga bagay na yan gawa ng iyong pagkilala at paggalang sa Diyos. Ang takot at paggalang sa Diyos ay may pagnanais, no? Na ang tao ay mamuhay ayon sa kanyang katuwiran at pagpaparangal sa kanya sa anumang gawain niya sa buhay. Now, hindi natural sa tao na sadyaing parangalan ng Diyos gawa ng ating ang pagiging makasalanan na tumutulak tayo sa atin na maging makasarili at sarili kasayahan lamang ang tuunan ng ating pansin. Kaysa sa magalak at matunton at makilala ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kalikasan. Kaya tayo naliligaw, nawawala doon sa katotohanan at sa karunungan na dapat sana ay mapasa atin kung talagang totoo natin sasaliksikin
ang kalikasan ng Diyos at makikipag-ugnay sa Kanya ayon nga sa Kanyang kalikasan. Ang totoo niyan, ang pagtalima o pagsunod sa Diyos ay panglabas na ebidensya na may takot ka nga sa Diyos. Kung ikaw ay nananalig at sumusunod sa Kanya kaagad, yan ay patotoo na ikaw nga ay may takot sa Diyos. Ngunit kung namimeki ka lamang, sinasabi mong may Diyos ka, pero hindi mo naman siya kinikilala. Hindi mo siya sinusunod. Hindi ka tumatalima sa kanyang mga pahayag, eh hindi ka totoong may takot sa Diyos. No? Believe ka lamang sa sarili mo at wala kang believe sa Diyos. Kaya sa paanong gagawin? Ganito ang pahayag na may pangako ni Jesus sa Juan 14:21-27. At pakinggan natin mabuti. At dito natin makakamtan yung kaloob ng Diyos na karunungan at mga patotoo at katotohanan kung saan magdadala sa atin ng kalayaan sa pagkatakot. Una, ipahayag natin ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtalimanga sa utos niya. Ang gumawa o tumalima sa mga pahayag ng Diyos ay makararanas ng mga sumusunod. Number 1, lubos na pagkakilala sa Diyos. Ganito ang sabi sa verse 21 noong talatang yon, ang tumanggap sa mga utos ko, sabi ni Jesus, at tumupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubos ang magpapakilala sa Kanya. Maliwanag, hindi ba? Nagdadala ng pagpapakilala ng Diyos sa atin kung tayo ay lubos na tutupad at tatalima sa mga pahayag ng Diyos. Okay? Pangalawa, pananahanan ka ng Diyos. Verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Pananahanan ka ng Diyos kapag ikaw ay umibig at tumupad sa Kanyang salita. Pangatlo, tuturuan ng banal na Espiritu ng lahat ng bagay mula kay Jesucristo. Verse 25, ganitong sabi, sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Sabi niya sa mga alagad. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Maliwanag, hindi ba? Ang banal na Espiritu na ibibigay ng Diyos sa iyo, kung ikaw ay tumatalima sa salita ni Jesus, ang siyang gagabay at magtuturo sa iyo, personal. 4, dadanas ka ng kapayapaan mula kay Jesucristo, hindi na katatakutan, kapayapaan na nga. Verse 27, ganito sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Maliwanag ang pahayag ni Jesucristo. No? Bibigyan ka ng ikalulubag ng iyong loob at ikapapayapa ng iyong loob. Kaya't wala nang dahilan para matakot ka sapagkat Diyos ng ang kasama mo at magbibigay sa iyo ng mga ganitong bagay na siyang may kontrol ng lahat. 5, ang kapangyarihan ng Diyos ay sa iyo. Kaya ito sabi sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin, mga tumatalima, yung mga umiibig sa Diyos, sumusunod, ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. No? Espiritu ng kapangyarihan ang mapapasok sa iyo, hindi na yung espiritu ng katatakutan, aalis na yun. Hindi espiritu ng galit, kundi pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hindi na yung fake na mga galing sa sarili natin na nagkukos sa atin na maging tapang-tapangan na wala naman sa lugar. Kundi galing sa Diyos na pagpipigil. Susunod, palalayain sa lahat ng takot. Maliwanag. Psalms 34 verse 4, itong sabi ni Haring David, ako'y nananalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. You see? Kaya wala siyang takot sa mga higante. Bakit? Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Maliwanag. Yan ang sabi. So kaibigan,
Nais mo bang maging malaya sa lahat ng kinatatakutan mo? Tanggapin mo ng buong puso, isip, at kaluluwa ang mungkahi ni Jesucristo. Manalig ka ngayon sa Kanya. Isuko mo ang buhay at kaluluwa mo sa kay Jesucristo bilang pahayag ng iyong takot sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan sa Kanya at patatawarin ka niya. Diyan magsisimula ang kaalaman na magdadala sa iyo ng kasiguruhan at proteksyon laban sa anumang katatakutan. O ano, gagawin mo ba o hindi? Manalangin ka ng ganito, kaibigan. Sumunod ka sa aking panalangin, pero sabihin mo sa Diyos yan, hindi sa akin. O Diyos ko, patawarin mo ako sa kawalang paggalang ko sa iyo at sa iyong salita. Sapagkat dahil sa aking walang paggalang sa iyo, doon dumadami ang katatakutan ko sa buhay. Patawarin mo ako sa pagtatatwa ko ng iyong kalooban, masunod lamang ang aking sarili. Turuan mo akong iwanan na ang aking mga kasiguruhan sa pangsarili, kundi ang kasiguruhan nanggagaling mula sa iyong salita. Turuan mo akong gumalang sa iyo, Panginoong Diyos. Tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo bilang Panginoong ko nga at tagapagligtas at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Susunod na ako ngayon sa iyong salita, Panginoon, kay Kristo Jesus. Amen and Amen. Okay, kung pinalangin mo yan, asahan mo, kung totoo, gagawa ang Diyos ayon sa kanyang sinabi. Patutotohanan niya sa iyong totoo siya sa kanyang mga pangako. God bless. Hanggang sa muli.